So dito po sa ating reenactment, ay ipinost po ni Joy, no, ang usapan nila ng kaibigan niya para sa layunin na magpatawa o magbigay ng aliw. Pero hindi po siya nagpaalam sa kaibigan niya at lalong hindi niya po iningatan ng identity ng kaibigan niya. So okay lang po ba ang ginawa niya? So ang sagot po natin dito ay hindi po okay ang ginawa ni Joy sa reenactment na iyon. Lalo na po at walang pahintulot o consent galing sa partidong involved at kitang-kita rin po yung pagkakakilanlan sa nasabing private messages. So, kahit na po ang intensyon ay magpatawa sa mga tao, ito pa rin po ay isang violation ng ating Data Privacy Act of 2012. So, ayon po sa batas na ito, ang sino mang mag-disclose ng private messages ng walang consent ay maaari pong maparusahan ng 1 to 3 years na kulong at multa na 500,000 to 2 million pesos. At kapag sinabi po nating mag-disclose, take note po sa ating mga kasambahay, hindi lang po ito limited sa pagpo-post sa social media. Dahil maski po ang simpleng pag-share po, example po, in-screenshot po ninyo yung private ninyong usapan ng iyong kaibigan at sinend po ninyo sa ibang tao. Naku po, ito pa rin po ay matuturing na disclosure na pinagbabawal po ng Data Privacy Act. So sana po magsilbi rin po itong paalala sa ating mga kasambahay na nakikinig at nanonood po ngayon na may dahilan po kung bakit private o personal messages ang tawag sa mga isinishare sa atin ng ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. So ibig sabihin po, shinare ito na may tiwala na kayo lang din ang makakabasa o makakaalam. So kung kayo po ay biktima ng ibang tao na nag-share ng private messages ninyo, kahit sa social media o sa ibang tao man po, maaari po kayong magreklamo sa National Privacy Commission o magsampa po ng kaso for damages. Ako wag kayong magbibiro. Kita mo, Manuel, napaka-klaro no explanation ni Attorney Glacy. Halimbawa, mayroon tayong usapan. Halimbawa, ikaw, mayroon kang usapan sa isang kaibigan mo. Yung kaibigan mo naman, yung conversation ninyo na naggawa privately, abay pinost, no wala kang consent, she will be in trouble. If you decide to file a complaint at I'm sure magtatagumpay yun dahil violation na yun ng Data Privacy Act. Masisintensya na siya nagtatlong taong pagkakabilanggo. Alay nako, seryosohin nyo ito, hindi to biro, ha? Di ba, attorney? Hindi to biro. Opo. Lalo na po, uso na po yan ngayon. Marami na pong nagpo-post ng kung ano-ano sa Facebook dahil iniisip po nila nakakatawa. Pero ito po again ay violation po ng Data Privacy Act at may kasama po itong kulong at multa. Ano po yung multa niya, attorney? Magkano po yung multa? Maaari po silang hatulan na magbayad ng 500,000 to 2 million pesos dahil ito po ay tinatawag po nating danyos. Alam mo, totoo yan. Madami din akong napapansin na napaka-bilis na yung conversation, na magre-record, mga ganyan. Naku po, na walang consent, attorney, di ba? Pag in-evaluate mo ng gusto yung kanyang cellphone, doon mo makikita kung anong uri ng tao mayroon yun. Imagine, wala naman consent, nagre-record ng mga private conversation. You do not do that. And that's a test of honesty. Di ba po, attorney? A test of honesty. Ano ba? Honest ka ba? O you are pretending to be nice, you are pretending to be honest. Napaka-bad nung ganon, Manuel. Di ba? O sige po, ano gusto mo itanong kay attorney? Kasi attorney, nagpa-podcast ako tapos binabasa ko yung comment habang naka-live ako sa Facebook at YouTube. Yung comment noong viewer ay may komento doon sa usapan namin ng guest ko. Pag binasa ko ba yon at binasa ko at nilabas ko sa Facebook Live, violation ba yun, attorney, sa Attorney Glacy, sa data privacy? Nag-comment naman siya tungkol sa comment sa topic at binasa ko lang at pinost ko yung pangalan niya at yung comment niya mismo, Attorney Glacy. Kung nakikita po ng buo ang pangalan niya at ang picture, ito po kasi tinatawag po nating sensitive information, no? Ang pinapunish naman po ng Data Privacy Act ay kapag may information po na tutukoy po agad sa isang tao. So kung ang comment po na pinost ay andun po ang picture niya at ang pangalan niya, na matutukoy po agad siya ng mga nanonood. For example,
ito po ay maaari pong maging ground po for Data Privacy Act. So kung ganyan po ang scenario, Sir Manuel, pwede po siguro i-blur or itanggalin po yung pangalan at saka ang picture kung gusto pong i-post or basahin ang comment online. Okay. Ibig sabihin, ang dami pala na dapat na ma-observe yung ating mga kababayan, Manuel. Oo. So, ang ibig sabihin, attorney, doon sa mga kababayan natin na napakabilis ng kanilang kamay na gumawa ng mga ganito, ano yung gusto nyong ipayo sa kanya? Ano yung gusto nyong ipayo sa ating publiko? Ang dali-dali, di ba po? Magsisend ka. Ito yung number ng ganito na wala man lang paalam, di ba po? Halimbawa, pinadalan kita, o kunan mo kami ng ganitong picture, but yes, sa'yo lang yan at sa taong padadalhan. Kapag lumabas na yan sa iba, pwede bang sabihin sa kanya, you will be answerable to me kapag kayan ay inilabas mo sa iba. Tama po ba yun, attorney? Yes po, kaya nga po private po ito dahil para lang po ito for your eyes only. So kapag ilabas na po ninyo ito, naku po, may nalalabag na po kayong batas dyan. Kaya dito po mag-a-apply siguro ang sinasabi po nating think before you click. Dahil bago po ninyong ipag-send or i-post po ang mga privado po ninyong usapan, isipin po muna ninyo kung may nalalabag po ba kayong batas.